Mainit ang araw noon at ramdam ni Michael ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Bata pa lamang siya ngunit sanay na ang kanyang mga kamay sa pagbubungkal ng basura sa likod ng isang kilalang restaurant. Katabi niya ang kanyang ama, si Tatay Tony, na pawis habang pinipili ang mga peraso ng pagkaing maaari pang hugasan at pakuluan. "Anak, tiyagain mo lang ha. Makakakain rin tayo mamaya," bulong ni Tatay Tony habang pinapahid ang pawis sa noo. Sa gilid ay naroon si Mang Gibo, ang matandang basurero na madalas ay kasabay nilang dumadampot ng tira-tira. "Tony, baka masita na naman tayo ng manager dito. Alam mo naman yan napakasuplado," babala niya. Ngunit wala nang ibang mapagpipilian ng mag-ama. Mahirap, gutom, at wala silang bahay na maayos. Sa ilalim lang ng lumang tulay sila natutulog. Habang binabalikat ni Michael ang alaala ng kanyang ina na pumanaw dahil sa karamdaman, naramdaman niyang kumikirot ang kanyang puso. "Tay, kung nandito si nanay, siguro hindi tayo ganito," wika niya na may luha sa mata. Maigpit na niyakap ni Tatay Tony ang kanyang anak. "Anak, huwag kang mawalan ng pag-asa. Balang araw ay makakaahon rin tayo." Ngunit bago pa man nila matapos ang pagbubungkal, bilang sumulpot ang manager ng restaurant. Ito ay si Manager Lance. Matangkad, maayos ang damit, at nakakunot ang noo. "Aba, kayo na naman. Ilang beses ko nang sinabi, di ba? Huwag kayong maghalukay dito ng basura. Nakakadiri kayo. Pinapahiya niyo ang pangalan ng restaurant na ito," sigaw niya. Napatigil si Michael. Wala siyang maisagot. Gusto niyang magsalita pero pinigilan siya ng kanyang ama. "Pasensya na po, sir. Gutom lang talaga ang anak ko," mahinaong sagot ni Tatay Tony. Ngunit imbes na kaawaan sila, itinaboy pa sila ni Lance at pinagbandaan na tatawag ng pulis kung bumalik pa. Lumakad ang mag-ama papalayo. Bitbit ang kaunting napulot. Naglakad sila papunta sa ilalim ng tulay. Sa kanilang paglalakad, tahimik lamang si Michael. Ngunit sa loob niya ay may nag-aalab na tanong. "Bakit ganito, tay? Bakit lagi tayong tinataboy?" At sa kanyang murang isipan, nagsimula siyang mangarap. Mangarap na balang araw ay magbabago rin ang kanilang kapalaran. Gabi na nang makabalik sina Tatay Tony at Michael sa ilalim ng tulay na kanilang tinutuluyan. Payat na karton lamang ang kanilang sapin at sirasarang kumot ang kanilang pantakip laban sa lamig. Naroon rin si Mang Gibo na nakatambay habang may hawak na bote ng tubig. "Tony, hirap na kayo ng anak mo sabi ni Mang Gibo. "Pero bilib ako sa inyo. Hindi kayo sumusuko." Napangiti si Tatay Tony kahit pagod. "Wala Alam mo naman, Gibo, anak ko lang talaga ang iniisip ko. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kahit mahirap, basta't pagkasama kami sapat na." Tahimik lamang na nakikinig si Michael. Nakahiga siya at pinagmamastang kumikislap ang ilaw mula sa malalayong gusali. Para bang ang mga ilaw na iyon ay kumakatawan sa mga pangarap niyang tila napakalayo pa. Kinabukasan, maagang nagising ang mag-ama upang muling mangalakal at maghanap ng makakain. Habang sila ay naglalakad, nasalubong nila si Mang Ben, isang tambay sa kanto na kilala sa pagiging palamura at mapang-insulto. "Aba, ito na naman ang mag-amang basurero," sabi ni Mang Ben. "Michael, halika nga rito. Baka gusto mo ng trabaho. Naghahanap kasi ako ng aso, yung pwedeng tumahol-tahol sa bahay. Baka naman pwedeng ikaw na lang. At least may sahod ka pa." Nagtawanan ng mga kasamang tambay. Napayuko si Michael. Nanlamig ang kanyang mga kamay sa hiya at galit. "Tama na, Ben," sagot ni Tatay Tony habang pinoprotektahan ng anak.
Wala kaming ginagawang masama sa inyo, ha? Wala nga ba? Ang baho-baho nyo eh. Nakakahiya kayong kasama sa lugar na to. Kung ako sa inyo, lalayo na lang ako. Dagdag pa ni Mang Ben. Nangilid ang luha ni Michael, pero pinilit niyang pigilan. May kung anong bumubulong sa kanya. Balang araw, hindi na nila tayo hahamakin, Itay. Pagdating nila sa basurahan ng restaurant, maingat silang kumilos para hindi na muling makita ni Manager Lance. Ngunit malas, nakita pa rin sila ng isang empleyado at agad na isinumbong. Ilang minuto lang ay lumabas na si Lance. Galit na galit ang manager na ito. Hindi pa rin ba talaga kayo titigil? Abay kung hindi lang kayo mukhang kawawa, matagal ko na kayong pinakulong. Sigaw nito. Hinila ni Lance ang sako na hawak ni Tatay Tony at ibinato ito sa lupa. Magsilayas kayo. Huwag na kayong babalik pa dito, ha. Natigilan si Michael. Sa murang edad, dama niya ang tindi ng kawalang hiyaan at pangapi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang ama. Pero nakita niya ang malungkot na mukha ni Tatay Tony. Papait na nakangiti. Pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Pasensya na po kayo ulit, sir. Gusto lang po naming makakain. Mahina nitong wika. Habang naglalakad sila papalayo, mas ramdam ni Michael ang hapti ng kanilang kalagayan. Sa isip niya, nagsimula siyang magsulat ng mga salitang hindi niya mabanggit-banggit. Ginawa niyang parang diary ang kanyang isipan. Mahal kong diary, sana balang araw, hindi na nila kami pagtawanan. Sana makita nila na kahit pulubi kami ngayon, may halaga rin kami. Ayokong habang buhay kaming tinataboy. Sa gabing iyon, bago sila matulog, muling niyakap ni Michael ang ama. Tay, pangako po, balang araw, magiging iba na ang buhay natin. Hindi na po tayo pagtatawanan at itataboy ng ibang tao. Tahimik lamang si Tatay Tony. Ngunit sa puso niya, may kaunting liwanag na sumibol. At hindi nila alam, malapit nang magsimula ang pagbabagong matagal na nilang inaasam-asam. Kinabukasan, mataas ang araw nang muling gumising sina Michael at Tatay Tony. Gutom pa rin sila ngunit kailangan ng bumangon para mangalakal. Wala silang ibang pagpipilian kung hindi ang tumaan muli sa mga kalyeng puno ng basura at karton. Dala ang lumang kariton na halos kumuhuna sa kalumaan. Habang naglalakad, napansin ni Michael ang isang tambak ng mga itinapong kahon at lumang gamit sa tabi ng isang bakanteng lote. Tay, tignan po natin, baka may makuha tayong pwedeng may benta, sabi ng bata. Lumapit sila at sinimulang buklatin ang mga kahon. May mga sirang sapatos, basag na pinggan, at mga laruang wala ng gulong. Habang abala ang kanyang ama sa pag-aayos ng mga bote at lata, napansin ni Michael ang isang maliit na kahong kahoy na natatakpan ng alikabok. Mukha itong kakaiba, hindi tulad ng ordinaryong kahon na nakikita niya. May ukit sa gilid at may lumang kandado na kalawangin na. Tay, tignan niyo po ito, oh. Masiglang sigaw ni Michael. Lumapit si Tatay Tony at pinagmasdan ng kahon. Mukhang luma na talaga. Baka may lamang papel o wala na yan, anak. Sagot niya, halatang hindi kaanong interesado. Ngunit tila may kakaibang hatak ang kahon kay Michael. Dahan-dahan niyang sinubukang buksan. Ngunit sira na ang kandado, kaya't madali rin itong bumigay. Pagbukas niya, ay tumambad ang isang bungkos ng mga lumang dokumento. Ilang sulat na dilaw na dahil sa katagalan, at isang maliit na tela na nakabalot ng maayos. Kumunot ang noo ni Tatay Tony. Ano yan, anak? Baka basura rin lang yan, ha? Ngunit nang alisin ni Michael ang tela, tumambad ang ilang mga lumang alahas, mukhang ginto at pilak, at bagaman marumi at puno ng alikabok, ay napatigil silang dalawa. Tay, totoo po ba ito? Nanginginig na tanong ni Michael. Napaupo si Tatay Tony sa gulat. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya alam kung ano ang gagawin.
Itatapon ba ito? Ibebenta? O may-ari pa at hinahanap ito? Anak, hindi tayo sigurado kung may halaga yan. Baka naman peking alahas lang. Bulong ng ama. Ngunit may kasama pang mga dokumento. Mukhang titulo ng lupa, mga resibo ng bangko, at ilang papeles na hindi pa malinaw kung kanina talaga. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Michael ng kakaibang pag-asa. Ang dating pangarap at tanging nasa isip at diary niya lamang ay biglang nagkaroon ng anyo. Ngunit kasabay nito, naroon ang takot. Paano kung malaman ng iba? Paano kung agawin ng mga tambay? Paano kung mapahamak sila? Tay, itago po natin to. Baka ito na po yung sagot sa mga panalangin natin. Sabi ni Michael. Maigpit na niyakap ang kahon. Tahimik lamang si Tatay Tony. Alam niyang delikado, ngunit nang makita ang ningning sa mga mata ng anak, hindi niya na kaya itong pigilan pa. Mula sa gabing iyon, naging sikreto nila ang kahon. Itinago nila ito sa ilalim ng kanilang pinagtutuluyang tulay. Hindi alam ng iba, ngunit sa bawat gabing humiga si Michael, hawak niya ang pangarap. Balang araw, babaguhin ng kahon na ito ang buhay namin ni Tay. At unti-unti, magsisimula na ang mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Tahimik ang gabi sa ilalim ng tulay. Tanging mga kuliglig at huni ng mga palaka mula sa kanalang maririnig. Si Michael ay nakahiga sa karton. Habang maigpit pa rin yakap ang lumang kahon na natagpuan nila. Para bang natatakot siyang maagaw ito ng kahit sinong tao. Anak, baka babasayan ng hamog ah. Ilagay mo na muna sa sako. Wika ni Tatay Tony habang pinapahid ang pawis sa noo kahit malamig ang hangin. Ngunit umiling si Michael. Tay, gusto ko pong hawakan para hindi po mawala sa atin. Para lagi kong maalala na may pag-asa pa tayo. Napabuntong hininga si Tatay Tony. Sa loob-loob niya, nag-aalangan pa rin siya kung tama bang itago ang kahon. May mga papel na maaaring importante at may mga alahas na posibleng mahalaga, pero baka delikado kung malaman ng iba. Kinabukasan, maaga silang gumising upang mangalakal. Ngunit bago sila umalis, itinago muna nila ang kahon sa ilalim ng mga batong nasa gilid ng tulay. Tinakpan ng sako at lupa. Anak, tandaan mo ha, walang ibang dapat na makaalam nito. Lihim lang natin ito. Baigpit na bili ni Tatay Tony. Tumango si Michael. Opo tay, sikreto lang po natin. Habang naglalakad sila papunta sa tambakan, sumalubong na naman ang mga tambay sa kanto. Si Mang Ben ang nanguna. Hawak ang sigarilyo at nakangisi. Oh, nandito pala ang mga pulubi. May napala ba kayo sa pag-ukay ng basura ha? Sigaw niya. Napayuko si Michael, ngunit may kaba sa dibdib niya. Paano kung makita nila ang kahon? Kaya naman pinigil niya ang sarili at hindi nagsalita. Alam mo Tony, kung ako sa inyo, ay maghanap na lang kayo ng matinong trabaho. Nakakasawa na kayong tignan dito. Dagdag pa ni Mang Ben, na puno ng panlalait. Ngunit imbes na sagutin, hinila ni Tatay Tony ang anak at tahimik na naglakad papalayo. Hindi nila alam na mula sa malayo, may ilang mata na nakakita noong gabing itinago nila ang kahon. Pagbalik nila sa ilalim ng tulay, agad na tinignan ni Michael kung naroon pa ang kahon. Naroon pa rin, ligtas, pero natatakpan ng alikabok at putik. Inilabas nila ulit at muling binuklat. Isa-isang binasa ni Tatay Tony ang mga papel. Mahirap intindihin dahil luma at halos punit-punit na, pero malinaw ang mga detalye. Isang titulo ng lupa na nakapangalan sa isang apelyidong hindi nila kilala. Mga papeles mula sa bangko na may tatak na ilang dekada na ang nakalipas. Mga lumang sulat na tila pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya. Habang binabasa yon, kumabog ang dibdib ni Tatay Tony. Anak, baka may malaking halaga talaga to. Pero paano natin malalaman? Tay, sagot ni Michael, kumikislap ang mga mata. Balang araw po, dadalhin natin ito sa isang taong makakatulong sa atin.
Hindi tayo habang buhay nakakain ng tira-tira. Ito na po ang sagot ni Lord sa mga dasal natin. Ngunit bago pa sila tuluyang makapagplano, napansin nila si Mang Gibo na dahan-dahang lumalapit. Ano yung tinitignan nyo? Tanong ng matanda, nakatitig sa kahon. Nagkatinginan sina Michael at Tatay Tony. Kinakabahan sila. Dapat ba nilang ipagtapat ang totoo o manatili pa rin itong lihim? Sa pagkakataong iyon, nagsimula na ang tunay na pagsubok para sa kanilang mag-ama. Huwag niyo na pong intindihin, Mang Gibo. Basura lang po ito. Mabilis na tugon ni Tatay Tony habang pilit na tinatakpan ng kahon gamit ang sako. Ngunit hindi kaagad umalis si Mang Gibo. Matagal itong nakatitig, parang merong kutob. Tony, matagal na kitang kilala. Alam kong hindi ka magsisinungaling. Pero kanina pa ako may napapansin. Lagi niyong iniingatan ng isang bagay. Ano ba talaga yan? Napalunok si Michael. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Alam niyang mabait si Mang Gibo. Madalas pa nga itong nagbibigay ng payo at tumutulong kung may nakuha itong sobra sa basura. Pero paano kung ang kabaitan nito'y mauwi lamang sa tukso? Tay, ano po kaya kung sabihin na lang natin? May ina niyang bulong. Humiling ang kanyang amang si Mang Tony. Hindi anak, hindi pa panahon. Ngunit biglang yumuko si Mang Gibo at nasilayan ng sulok ng kahon. Aba, luma na to ah. Parang mamahalin. Nagliwanag ang mga mata ng matanda. Tony, may nakita kayo ano? Hindi nakapagsalita si Tatay Tony. Gibo, kaibigan kita. Wika ni Tatay Tony matapos ang mahabang katahimikan. Pero sana, wag ka na munang magtanong. May nakita nga kami, pero hindi ito para ipangalandakan. Lihim lang muna namin ang anak ko. Tumango si Mang Gibo, ngunit bakas ang pagkabahala at pagkamausisa sa kanyang mukha. Alam ko, Tony, magkaibigan tayo, pero tandaan mo, delikado ang may tinitagong ganyan. Kapag may ibang nakakita, tiyak na pag-aagawan kayo. Wala kayong laban. Napayuko si Michael, pero buo ang kanyang loob. Mang Gibo, pangarap ko po na balang araw hindi na kami pulubi. Bakit na po yun? Kaya sana po, huwag niyo pong sabihin kahit kanino. Tumango ang matanda. Sige anak, pero mag-iingat kayo ha. Ang kahon na yan ay hindi simpleng bagay. Ilang araw ang lumipas. Tahimik na itinago ng mag-ama ang kahon. Ngunit isang hapon, habang sila'y namumulot ng bote sa gilid ng kalsada, muling sumulpot si Mang Ben at ang kanyang mga kasamahan. Aba, ito na naman pala ang mga pulubi oh. Kumita na ba kayo ha? Bakit parang ang sa inyo ata ngayong araw? Sarkastikong wika ni Ben. Wala. Namumulot lang kami. Sagot ni Tatay Tony. Pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Subalit mapanuri ang tingin ng mga tambay kay Michael. Napansin nila ang kakaibang higpit ng kapit nito sa isang sako na parang merong itinatago. Hoy bata, ano yung dala mo ha? Sigaw ng isa sa kanila, sabay tangkang agawin ng sako. Mabilis na tumakbo si Michael habang si Tatay Tony ay pumagitna upang hadlangan si Mang Ben. Huwag niyo kaming guluhin, pakiusap, sabi nito. Nagkaroon ng komosyon at muntikan ng masaktan si Tatay Tony kung hindi dumating si Mang Gibo at sumigaw. Hoy, ano ba yan? Tama na yan. Wala kayong makukuha sa kanila. Napilitan ang mga tambay na umatras. Pero bago sila tuluyang umalis, nagbanta si Mang Ben. Makikita nyo rin, hindi habang buhay na makakapagtago kayong mga pulubi. Sa gabing iyon, habang nakahiga, ay maigpit na niyakap ni Michael ang kahon. Tay, natatakot po ako. Paano po kung naagaw nila? Hinaplos ni Tatay Tony ang buhok ng kanyang anak. Anak, basta't magtiwala ka lang. Ang kahon na ito, hindi lang ito kayamanan. Paalala ito na may pag-asa pa. Basta't magkasama tayo anak, walang makakakuha ng pangarap natin. At sa unang pagkakataon,
Nanalangin si Michael ng buong puso. Diyos ko, ingatan niyo po kami. Huwag niyo pong hayaang mawala ang pag-asang ito. Ang hindi niya alam, ang panalangin niyang iyon ang magiging simula ng mas malaking pagbabago. Kinabukasan, habang maliwanag pa ang araw, muling kinuha ni Michael ang kahon at muling sinilip ang mga laman nito. Mahigpit ang kapit niya sa bawat papel, lalo na sa titulo ng lupa. Tay, tignan niyo po. May nakalagay po dito Quezon City. Lot 54. May pirma at selyo pa. Masiglang sabi ni Michael habang pinapakita sa ama. Kahit mahirap basahin, napansin ni Tatay Tony na tunay ang dokumento na ito. Anak, kung totoo ito, baka may halaga nga, pero paano natin malalaman? Wala naman tayong kilalang abogado o kahit sinong pwedeng lapitan. Tahimik silang pareho. Ang pag-asa ay nasa kanilang mga kamay, ngunit ang takot ay tila anino na laging sumusunod. Habang nag-iisip, biglang lumapit si Mang Gipo. May dalang ilang peraso ng tinapay. Tony, Michael, ito, para may makain naman kayo. Nagpasalamat sila. Habang kumakain, hindi nakatiis si Michael. Mangki po, may alam po ba kayong taong makapagpapaliwanag ng ganitong mga papel? Yung marunong sa mga titulo po. Napakamot ng ulo ang matanda. May kilala ako dati. Retiradong abogado. Si Atty. Ramirez. Mabait yun. Kahit mahirap ka, tutulungan ka nun. Nakatara siya sa lumang bahay malapit sa simbahan. Pero Tony, siguraduhin yung handa kayong mag-ama. Kapag nalaman ng iba na may hawak kayong titulo at alahas, baka hindi lang tambay ang maging problema nyo. Nagkatinginan sina Tatay Tony at Michael. Pareho silang kinakabahan ngunit alam nilang iyon ang dapat na gawin. Kinabukasan, nagpasya silang dalhin ang kahon kay Atty. Ramirez. Maghapon silang naglakad mula sa ilalim ng tulay hanggang sa mataong kalsada patungong sa simbahan. Marami silang nadaan ng tao. Mga tindera, mga estudyanteng naka-uniforme, mga taong mayayaman na nakasakay sa magarang kotse. Lahat sila'y nakatingin ng may panghusga. Pulubi na nga, may dala pang kahon. Ano kaya laman yan? Basura? Pulungan ng ilan. Ramdam ni Michael ang kirot ng kanilang mga salita, pero pinilit niyang lakasan ang loob. Sa isip niya, kung alam niyo lang, ito ang pag-asa namin. Sa wakas, natagpuan nila ang lumang bahay ni Atty. Ramirez. May kalumaan niya, ngunit desente at malinis. Kumatok si Tatay Tony sa gate at ilang saglit lamang ay lumabas ang isang matanda. Maputi na ang buhok nito, nakasalamin at may marahang tindig. Ano po ang makipaglilingkod ko sa inyo? Tanong ng abogado. Nagpakilala si Tatay Tony at ipinaliwanag na may nakuha silang lumang kahon. Hindi kaagad naniwala si Atty. Ramirez. Ngunit nang ilabas nila ang mga dokumento, nagiba ang ekspresyon niya. Inisa-isa ni Atty. Ramirez ang mga papel. Matagal niya itong pinag-aralan at habang tumatagal, lalong tumitindi ang kanyang pagkabigla. Tony, Michael, alam niyo ba kung ano ang hawak ninyo? Tanong niya. Umiling ang mag-ama. Ang titulong ito ay totoo. Lupa ito sa Quezon City na matagal nang hindi naalagaan. Pero nakapangalan pa rin sa orihinal na may-ari. At ang mga alahas na ito, kung tama ang basa ko, mga antikong ginto, hindi ito basta-basta. Nanlaki ang mga mata ni Michael. Tay, ibig sabihin po ba, yayaman na po tayo? Ngumiti si Atty. Ramirez ngunit umiling. Hindi pa ganoon kasimple, iho. Kailangan mo nang alamin kung sino ang tunay na tagapagmana. Pero kung mapapatunayang wala nang ibang may karapatan, maaaring mapasa inyo ito. Pero mag-ingat kayo. Maraming tao ang magiging interesado kapag kumalat ito. Napaupo si Tatay Tony. Nanginginig. Hindi siya makapaniwala na ang simpleng kahong napulot nila ay posibleng magbukas ng pinto sa kanilang bagong buhay. Ngunit bago pa sila makaalis, may nakasilip mula sa kanto, si Mang Ben, at sa kanyang mukha, mababanaag ang tusong ngiti.
Nakasunod pala sa kanila ito noong umalis sila. Nakatayo si Mang Ben sa kanto. Hawak ang sigarilyo at nakasilip sa pintuan ng bahay ni Atty. Ramirez. Kitang-kita niya kung paanong pumasok si Tatay Tony at Michael na may dalang kahon. Hindi niya man narinig ang usapan sa loob, pero sapat na ang nakita niyang reaksyon ng abogado para malaman niyang hindi ordinaryo ang laman nito. Kaya pala lagi nilang iniingatan yun. Bulong niya sa sarili, sabay ngisi. Kung ano ang meron, dapat sa akin mapunta yun. Paglabas ng mag-ama mula sa bahay ni Atty. Ramirez, puno ng kaba at pananabik ang kanilang dibdib. Tay, narinig niyo po ba yon? Totoo po ang titulo. Totoo rin po ang mga alahas. Masayang bulong ni Michael. Ngunit hindi gaanong nakangiti si Tatay Tony. Anak, totoo nga, pero delikado rin. Dapat mas maging maingat tayo kapag mayroong nakaalam. Tumigil siya sa pagsasalita. Ngunit sa likod ng kanilang landas, nakamasid pala si Mang Ben, nakasunod mula sa malayo. Pagbalik sa kanto, agad na pinatawag ni Mang Ben ang dalawa niyang kasamang tambay. Mga tol, may sikreto ang mag-amang yun. May dala silang kahon. At sigurado kung may halaga ang laman nun. Nakita ko mismo na dinala nila sa abogado. Talaga ba, Ben? Pulubi lang ang mga yun ah. Ano naman kaya ang meron dun? Sagot ng isa. Hindi nyo naiintindihan. Kung may kahon silang pinapatignan sa abogado, ibig sabihin ay mahalaga yun. Kapag nakuha natin yun, talaga namang jackpot tayo. Sabay tawa ni Mang Ben. Nagkatinginan ang kanyang mga kasamahan. Tila nahuhumaling rin sa ideya. Samantala, nagpasalamat ng lubos si Tatay Tony at Michael kay Atty. Ramirez. Attorney, maraming salamat po sa oras nyo ha. Hindi po namin alam ang gagawin kung hindi kayo tumulong. Ali Tatay Tony. Ngumiti ang matanda. Wala yon. Pero payo ko lang sa inyo. Itago nyo muna ang mga papel at alahas. Kapag handa na kayo ay dalhin nyo ulit dito. Tutulungan ko kayong alamin kung papaano itong malilipat ng tama. Huwag muna kayong magpapakita ng anumang palatandaan na may hawak kayong kayamanan. Tumango sina Tatay Tony at Michael, dala ang kaba ngunit puno ng pag-asa. Habang naglalakad na sila pauwi, ramdam nila ang bigat ng kahon na kanilang dala. Hindi dahil sa mabigat ito pisikal, kung hindi dahil sa halaga at panganib na kalakip nito. Tay, pakiramdam ko po mas lalo tayong magiging target ngayon. Mahinang sabi ni Michael. Huwag kang mag-alala anak. Basta't pagkasama tayo ay malalampasan natin ito. Sagot ni Tatay Tony. Pilit na nagpapalakas ng loob. Ngunit pagdating nila sa ilalim ng tulay, napansin nilang may gumagalaw sa mga sako kung saan nila dati itinago ang kahon. Para bang may naghalughog habang sila ay wala. Napahigpit ng hawak si Michael sa kahon. Tay, baka alam na nila. Kinagabihan, habang natutulog ang mag-ama, may humagis ng bato sa kanilang tabi. Nagising sila sa malakas na tunog. Nang tumingin sila, ay wala ng tao. Ngunit may nakasulat sa karton na malapit sa kanila. Hindi nyo matataguan ng totoo. Ang kayamanan, para sa nakakaangat at hindi para sa mga pulubi. Nanginig si Michael habang binabasa iyon. Tay, sila yun. Si Mang Ben. Hinawakan siya ni Tatay Tony at mahigpit na niyakap. Huwag kang matakot anak. Kaya natin to. Hindi sila ang magtatakda ng kapalaran natin. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang paparating ang mas mabigat na pagsubok. Ang lihim na matagal na nilang iniingatan. Nagsisimula ng maging dahilan ng panganib. At sa dilim ng gabi, si Mang Ben at ang kanyang mga kasama ay nagbabalak na ng mas masahol na hakbang. Kinabukasan, maaga na muling nagising sina Michael at Tatay Tony. Ramdam pa rin nila ang kaba mula sa insidente kagabi. Ang nakasulat sa karton, ang bato at ang malamig na presensya ni Mang Ben sa paligid. Anak, kailangan nating magplano. Hindi pwedeng basta-basta nating itago ang kahon. Kung alam ni Mang Ben, baka subukan niya itong agawin sa atin. Sabi ni Tatay Tony habang pinagmamasdan ng paligid. Tumango si Michael
Pero sa kanyang murang isip, ramdam niya na hindi sapat ang takot. Tay, hindi po tayo pwedeng matakot habang buhay. Kung ganito, parang pulubi pa rin tayo. Huminga si Tatay Tony. Tama ka anak, pero kailangan nating maging mas maingat. Nagpa siya silang dalhin ng kahon kay Atty. Ramirez. Habang naglalakad, tahimik na nagplano si Tatay Tony kung papaano nilang ilalagay ang kahon sa ligtas na lugar. Nang makarating sila sa bahay ng abogado, sinalubong sila nito na may seryosong muka. Tony, Michael, kailangan niyong malaman ng totoo. Ang mga papel at alahas na hawak ninyo ay hindi ordinaryo. Ang lupa ay napakamahal pala ngayon at ang alahas ay may kasaysayan. Kung hindi magiging maingat, mas maraming tao ang magiging interesado dyan. Hindi lahat ay mabuti. Paliwanag ni Atty. Ramirez. Nakita ni Michael ang kislap ng determinasyon sa mata ng kanyang ama. Tay, ngayon na po ang pagkakataon. Kailangan nating baguhin ang buhay natin. Bulong niya. Sumunod ang mag-ama sa payo ni Atty. Ramirez. I-secure ang kahon. Ilagay ang alas at dokumento sa isang ligtas na locker sa opisina ng abogado. Pangalawa, legal na pagsusuri. Sinimulan ni Atty. Ramirez ang proseso upang matukoy kung sino ang tunay na tagapagmana ng lupa at kung papaanong maililipat ng tama ang pag-aari. Ang pangatlo, diskarte sa seguridad. Pinayuhan sila na huwag ipakita sa kahit na sino ang laman ng kahon at bantayan ang paligid sa tuwing lalabas. Habang ginagawa nila ito, unti-unti ring nagbabago ang pananaw ni Michael patungkol sa kanilang buhay. Hindi na lamang basta pag-asa, kung hindi aktibong hakbang para maabot ang pangarap. Ngunit hindi nagtagal, muling lumabas si Mang Ben, sinubaybayan ng mag-ama sa kanilang paglalakad. Hoy, mga pulubi! Nasaan yung kahon na yon? Alam kong nandyan pa rin. Sigaw niya sa kalsada. Huminto si Tatay Tony. Ben, sapat na. Hindi mo kami makokontrol. Kung gusto mo, makipag-usap ka ng maayos, pero hindi mo kami pwedeng guluhin. Napatingin si Mang Ben sa kanila, bakas ang galit at pagkayamot. Ngunit bago pa man siya makagawa ng hakbang, dumating si Atty. Ramirez na hindi nila inaasahan. Ben, tigilan mo ang pang-aaras sa kanila. May legal na proseso na at alam ko ang lahat ng ginagawa mo. Huwag mong subukan ang swerte mo. Seryosong wika ng matandang abogado. Napahinto si Mang Ben. Ngumisi lamang at umalis. Ngunit alam ng mag-ama na ito ay pansamantalang titigil lamang. Kailangang maging handa sa mas matinding hamon. Pag-uwi nila sa tulay, naramdaman ni Michael ang kakaibang lakas. Tay, pakaramdam ko po. Parang may bago na tayong simula. Hindi na tayo puro takot. May plano na tayo ngayon. Umisi si Tatay Tony. Oo anak, ngayon hindi na lang basta pag-asa ang hawak natin. Ginawa na natin ang unang hakbang. At sa bawat hakbang na ito, mas lalo tayong lalapit sa buhay na gusto natin. Sa gabing iyon, humiga si Michael na may ngiti sa labi. Hawak ang kanyang diary. At iniisip ang mga pangarap na unti-unti nang nagiging realidad. At lumipas na nga ang ilang mga buwan. Sa tulong ni Atty. Ramirez, natuklasan nila na ang lupa ay may mataas na halaga at ang alahas ay kabilang sa koleksyon ng isang yumaong mayamang pamilya. Ang good news ay walang tagapagmana. Kaya naman legal na naging pag-aari ng mag-ama ang kayamanang ito. Hindi lamang pera at ari-arian ang nakuha nila. Isang bagong kinabukasan ang nagbukas sa kanila. Bumuo sila ng maliit na negosyo, nakatulong sa kanilang komunidad, at nagsimulang magbigay ng trabaho sa mga dati nilang kakilala at mga kasama sa pamamasura. Si Michael, sa murang edad, natutong maging responsable at matalino sa pamamahala ng kayamanan. Tinuruan siya ng kanyang ama at ng abogado patungkol sa tamang desisyon at integridad. Hindi naglaon, dumating ang pagkakataon na maraming tao sa komunidad, pati na ang mga dati nang aapi sa kanila, ay humanga at nagpakita ng respeto. Si Mang Ben, na dati puno ng kayabangan, ay napilitan ring humingi ng tawad at humarap sa katotohanan na ang tunay na kayamanan
ay nasa sipag, tiyaga at kabutihan, hindi sa pangungutya o pananakot. Michael, Tony, hindi ko akalain na kayo magiging ganito. Ani Mang Ben, humahangos sa pagpapakumbaba. Maraming salamat at napatawad niyo ako. Pangako, magbabago na ako. Hindi na ako magiging masama ulit. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa kanilang bagong tahanan, binuksan ni Michael ang diary niya. Sinulat niya ang mga pangyayari mula sa araw na tinataboy sila hanggang sa natagpuan nila ang kahon at sa wakas, sa kanilang tagumpay. Ang buhay na ito ay parang kahon na puno ng lihim at sorpresa. Minsan mahirap, minsan masakit. Ngunit kung may tiyaga, pananampalataya at kabutihan, ang bawat lihim ay nagiging simula ng magandang kwento. Si Tatay Tony ay nakatingin sa anak na may pagmamalaki. Anak, tandaan mo, hindi lang kayamanan ang sukatan ng tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay ang respeto ng iba at ang dignidad na hawak natin sa bawat takbang. Ngumiti si Michael at niyakap ang kanyang ama. Sa wakas, naramdaman nilang ang araw ng pangutya, pang-aapi at gutom ay napalitan ng liwanag at pag-asa, pati na rin tagumpay. Ang mag-ama na dati tinuturing na pulubi ay ngayon kinikilala na, hinahangaan at iginagalang. Ang kahon na natagpuan lamang sa basura ay naging simula ng isang bagong buhay. Isang buhay na puno ng pag-asa, kabutihan at inspirasyon para sa lahat. Tinulungan ni na Michael si Mang Gibo na kanilang dating kasamahan at naging kaibigan sa pamamasura. Kasama nila ito sa mansyon na kanilang tinitirhan sa ngayon. Inabutan rin nila ng malaking halaga ang matandang abogado. Kapalit ng malaking itinulong nito sa kanila, pero tinanggihan ito ng matanda. Ang sabi niya ay matanda na siya at wala na siyang interes pa sa pera. Ang pinakamahalaga kay Atty. Ramirez ay nakatulong siya sa kanyang kapwa. Sapat na raw yun na kabayaran para sa kanyang ginawa. Nangako naman ang mag-ama na kung kakailanganin ng tulong ni Atty. Ramirez ay narito sila, handang tumulong sa kahit na anong oras. Lumipas pa ang mga taon, nakapagpagawa ang mag-ama ng maraming restaurant at ipinangalan ang lahat ng ito kay Michael. Hanggang sa mabalitaan na lamang ni Manager Lance na ang dating pulubing tinataboy niya ay ito na pala ang may-ari ng napakaraming restaurant sa kanilang lugar. Sino nga bang magkakala na ang dating mag-ama na namumulot lamang ng pagpag para may makain, ngayon ay nagmamay-ari na ng napakaraming negosyo at nakakatulong pa sa napakaraming tao. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga-saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para makapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!